Magandang araw sa lahat. Ngayon ay ibabahagi ko ang tungkol sa heuristiko at representatibong gamit ng wika sa lipunan. Bago yan, ako ay may katanungan. So, paano tayo makatutuklas ng bagong kaalaman at bakit mahalaga ang patuloy na pangangalap ng impormasyon? So, sa panahon ngayon, marami tayong pinagkukunan ng mga bagong kaalaman o impormasyon. Katulad na lamang ng ating um, mass media na kung saan nabibilang dito ang telebisyon, ang radyo, dyaryo or newspaper, at iba pa. Sa panahon ngayon or sa modernong panahon or sa kasalukuyan, tayo ay gumagamit ng social media um, aside from mass media. So we have Facebook, Twitter, or Twitter, um, uh, uh, and the internet, all in all. So because the news sites, so for example dito sa Pilipinas, meron tayong GMA, TV5 at saka ABS-CBN. So they also have their own websites in which we can access the news that they have provided. So pati na rin sa iba't ibang panig ng mundo, tayo ay nakakaalam ng kanilang mga pangyayari or mga pangyayari sa kanilang bansa dahil na rin sa internet. At bakit nga ba mahalaga ang patuloy na pangangalap ng impormasyon? So halimbawa na lamang, yung mga lolo at lola natin, pati na ang ating amatina or mama at papa, noon nabuhay sila or lumaki sila na hindi pa uso ang cellphone or hindi pa na-invento ang cellphone. Pero sa ngayon, sila ay nakikisama, hindi nakikiuso or sila ay natututo gumamit ng cellphone. So unang cellphone ay yung basic phone, yung keypad. Tapos ang pagdating ng smartphone, or tapos dumating yung smartphone, at sila rin ay natututo dito. Bakit nga ba? Kasi kailangan tayong maging updated sa mga pangyayari sa ating lugar or kapaligiran. So halimbawa na lang, at tayo ngayon, maraming gamit ang cellphone or smartphone sa ngayong panahon, lalo na't may pandemya. So dito nakakapag-order tayo ng pagkain, nakakabili tayo ng ating mga nais bilhin, meron din mga banking transaction. So kung hindi tayo uusad kapag hindi tayo nangangalap or patuloy na mangangalap ng mga impormasyon. So yun. Okay. At kapag tayo ay or ginagamit na din ang wika sa pagpapangalap ng impormasyon or pagtuklas, ang nagiging bisa ng wika ay tinatawag nating heuristiko. Okay? So, paano nga ba tayo kumukuha ng impormasyon? So, maaring through question and answer or tanong at sagot. Pwede rin tayong mag-imbestiga, mag-eksperimento kung tama o mali. Natututo tayo dito sa proseso ng pagtuklas sa ating paligid at sa pagkuha ng mga luma at mga makabagong kaalaman. Okay. At pagkatapos kung tayo ay meron ng nakuhang mga impormasyon at nais natin itong ibahagi sa kung sino man, ang gamit or nagiging wika or nagiging gamit ng wika dito ay tinatawag na representatibo. Okay. So, oops. Hang on. So kapag kapag ginagamit natin ang wika sa paglalahad ng mga impormasyon sa iba't ibang tao, tayo ay gumagamit ng representatibong gamit ito. Okay? So, kung nais natin ipaliwanag ang mga datos nating nakuha, ang mga impormasyon at kaalamang ating natutuhan o natuklasan, at kung nais natin iulat ang mga ito sa publiko. Again, that's the representatibong gamit ang wika sa lipunan. At paano tayo maglalahad ng
or paano tayo naglalahad ng impormasyon. So, meron tayong, or gumagamit tayo ng mga modelo, mga statistics, teknolohiya, gaya nito, gumagamit tayo ng mga gadget, laptop, or cellphone, or PowerPoint presentation upang ipakita ang representasyon o ng ating realidad sa lipunang ginagalawan. Alright. Okay, so naiisip po ba kung saan at anong sitwasyong pagmika nagagamit ang heuristiko at representatibong tungkulin ng wika? So ginagamit natin ito halimbawa na lang sa pananaliksik. So in the process of research for pananaliksik, kayo ay tumutukoy ng isang problema or isang issue sa halimbawa na lang sa isang komunidad at kayo, pagkatapos ay kumukuha kayo ng mga data or mga datos sa pamamagitan ng pagsasurvey or pag-interview. Tsaka kung sapat na ang iyong nakuhang mga datos ay maaari ninyo or inyo itong i-analyze. Tapos, ang mga resulta ay ibinabahagi at tsaka kayo ay naglalatag ng mga alternatibong solusyon para masolusyonan or we will put an end to the issue that you have chosen in your research, for example. So that's one situation wherein we are using heuristiko at representatibong huli ng wika. Okay? So kapag sinabi natin heuristiko at representatibo, may we have this konseptong maugnayang pag-iisip. Okay? So, ang maugnayang pag-iisip ay may 4 na yugto, but bago na rin pag-usapan yan, ayon muna kay Benjamin Bloom noong 1956, bukod sa kakayahang pagkaisipan or kognitibo, kailangan din ang kakayahang pandamdamin or affective, our emotional quotient. We also have the physical or psychomotor, but we'll be dealing with the 4 or ang 4 na yugto ng maugnayang pag-iisip. So, ang unang yugto ay tinatawag nating paggamit ng sentido común. So, sentido común in English is your common sense. Okay. So, ito ang pinakakaraniwang paraan ng pag-iisip at pangangatwiran. Okay, ginagamit natin dito ang ating kutob, ang ating pakiramdam at hinuha, ang ating mga persepsyong damdamin sa sanhi at bunga ng mga pangyayari sa obserbasyon at karanasan. So, it doesn't take a genius to do this right thing. So, ilan sa mga halimbawa, una ay ang kapag makulimlim ang langit, may isip nating magdala ng payong. Okay. So, before, you have experience nga nilakaw ka sa balay nga kadagom dayon wala ka ganalag payong, nag-ulan, tapos nabasa ka. So, the next time, it is then a part of your common sense that every time you leave the house, or bago kayo umalis sa bahay, ay nagdadala kayo ng payong kapag makulimlim. Kasi natuto na kayo. Same thing with ang paglalaro ng apoy. So, you have experience, sa akong experience, I was told by my mother not to play with fire kasi nga mainit. Okay? Nakakapaso. So, but then, wala ko naminaw. Nagdulag hapon ko sa kayo. So, ang nahitabo, napasok. So, that's the time. It was very painful, by the way. All my fingers were burned. It has not really burned, but it did have blisters, gani. So, or luto sa Bisaya. So, that's the time nga kanang as a child, I never play with fire a lot. Kay nitagam ko. So, it's already in my common sense. And then, for example, another example would be kapag yak ang sanggol, maaring gutom o basa ang kanyang lampin. Okay, so I guess that's understandable. If you have kanang mga mangmod or igsuon
nakababatang kapatid, kung mag-iyak na ganina, so meaning, or maybe, gigutom, or basang lampin, or diaper, or gisakitan barutian, and so on. Okay, so that's the very first. Okay, that ayan ang unang yugto ng maugnayang pag-iisip, ang paggamit ng sentido komún. Tumungo naman tayo sa pangalawa. Okay, ang pangalawa ay tinatawag na logical na pag-iisip, or in English, logical thinking. At may tatlo itong uri. Una ay ang lohika ayon sa pangangatwiran, or logical reasoning. So I'm not sure if you have reached the topic in philosophy wherein we have the thing called syllogism. So ang syllogism ay isang argumento kung saan meron itong mga pahayag o ebidensya, or sa English tinatawag nito or ito na mga major at minor premise. At from that point, or from those statements or evidence, we can then form a conclusion. Okay. So ang lohika ayon sa pangangatwiran, ito ay umiikot sa ugnayan ng mga pahayag at konklusyon. Ngunit kapag napatunayan ang bisa ng konklusyon ayon sa detalye, ebidensya at pangangatwiran. Okay, and then, so halimbawa na lang, unang pahayag, malakas ang ihip ng hangin at buhos ng ulan. Okay, ang pangalawang pahayag, mataas ang baha sa kalsada, palayan at pasilyo. So, ang ating mabubuong konklusyon ay nananalasa ang bagyo sa aming lugar. So, sa English, the most commonly used example is, all men are mortal. John is a man. So therefore John is mortal. So based from those two statements that we had, we can then make a conclusion. Okay? So, meron din tayong hindi logical na halimbawa. So, for example dito, kapag bumabaha sa aming lugar, suspendido ang klase. Sa pangalawang pahayag, suspendido ang klase. Ang konklusyon, kung kaya't baha sa aming lugar. So, bakit kaya hindi ito logical? So, why? Because there are other reasons why a class can be suspended, or a class is suspended. So maybe in that situation, or in that day, the class was suspended because mayroong lindol na nangyari. So kapag lindol, ay iimbestigahan ng building kung may mga damages pa and so on. Or pwede rin holiday. So yun, kaya hindi ito nagiging isang logical na argumento. Okay? So, alright. Tumungo naman tayo sa pangalawang uri ng logical na pag-iisip. So, ang pangalawa ay lohika ayon sa pagkakasunod-sunod, or logical sequence. Okay. So, ito ay pagtutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari o proseso, pati na rin ang struktura, daloy o banghay. So, halimbawa na lang ang daloy ng kwento. So, kapag tayo ay nagkikwento, tayo nagsisimula sa beginning, di ba? We start from the beginning until the very end. And then, we also have hakbang sa paggawa. So, halimbawa, kung kayo ay magluluto ng scrambled egg. So, may particular na proseso ang pagluluto ng scrambled egg. Hindi ninyo pakukuluan ang itlog. Dahil kapag pinakuluan ninyo ito, ay hindi ito magiging scrambled egg. So yan, that's logical. And then, pati na rin ang isa sa mga halimbawa ay ang probabilidad, sorry. So, or probability in English. So, what are the chance or probabilities, like a chance? What are the chance of this basketball team would win in this tournament or in this game? Okay, what are the chance of you winning the lottery or lotto? Okay, yun ang mga halimbawa. And then another is prediction or prediction. So prediction like sa
So kung makadungog na gani kag thunder, makita na kag lightning. So and then there are dark clouds. So you can then predict that it will rain in a while or in a bit. Diba? So there, that's logic according to sequence. And then yung pangatlong uri ay tinatawag nating lohika ayon sa analysis. Okay? At may dalawang anyo ang lohika ayon sa analysis. Una ay ang inyong pangkalahatan. Okay, so dito nagsisimula sa, or ito ay nagsisimula sa mahalagang ideya o thesis na kailangang patunayan sa pamamagitan ng pangangatwiran, ebidensya, halimbawa, obserbasyon o kaya ay pananaliksik. Okay, so kailangan tayo ay magiging masusi, madetalye at malinaw ang pagpapaliwanag upang magiging katanggap-tanggap ang thesis. Okay, may mga halimbawa tayo dito. Una, uunlad ng Pilipinas sa implementasyon ng K-12 sa ating sistema ng edukasyon. Tsaka pangalawa, bababa ang antas ng kahirapan sa tulong ng reproductive health law. So, ito ay mga thesis. So, saan nga ba natin makikita ang mga thesis at ano ang thesis? So ito yung mga pinakapaksa ng talata or paragraph, say for example sa isang sanaysay. So, di ba, nagpiti man mo sanaysay. So, in every paragraph that you should have a thesis statement. Sa simula, sa body of the essay or katawan, tsaka sa conclusion. Okay, so dito, I would like to emphasize this, bababa ang antas ng kahirapan sa tulong ng reproductive health law. So, bakit kaya or paano? So, dito sa kinuhang pangkalahatan, so this is an example of statement or a thesis statement, you have to you have to elaborate nga naman, what are the reasons behind? So, kung titingnan natin, kailangan natin itong pangangatwiran, kailangan natin mag-present ng ebidensya, mga halimbawa at obserbasyon. So going back here, if you remembered, I mean, not all of you, but I assigned you to watch a documentary for your performance last time. So one of the documentary was isang banyerang isda or may pamagat na isang banyerang isda. So, let me just explain kung ano ang, explain kung ano ang reproductive health law. So, ito ay, this was a heavily debated kanyang bill before it became before it became a law before. So, I think you were young, still young, dili pa mo kasabot og mga ingani the time nga nigawas ni siya or this was proposed. So laman ito ng balita sa buong bansa. So ito ay itong ano na to, sa tawag gani, itong law or batas na ito ay nag-legalize or legalized sa paggamit ng mga contraceptives, so that will prevent we can prevent overpopulation in our nation or sa ating bansa, pati na rin sa ibang bansa. So yun, it was heavily debated kasi daw ang reproductive health bill ay nakaka-violate sa human right, which is particularly sa right to life ng isang tao. Pero sa huli ay naipasa ito at na gawang isang batas dahil nga hindi naman talaga ito nag-violate or it does not violate the human right, which is the right to life, because there is nothing, or hindi pa nabubuo ang isang buhay kapag or if the egg is not yet fertilized by the sperm, right? So
Ito siya. And then, let's go back to the documentary. So, ang isang banyerang isda ay tungkol sa isang bata na si B-Boy de la Cruz na kung saan siya ay tumutulong ng kanyang or sa kanyang ama na kumuha ng isda para ibenta at para sa kanilang pamilya at siya ay hindi na nakakapasok ng paaralan. Okay? And then, ang kanyang tatay ay walang stable job at saka meron siyang tatlong or sila ay 13 magkakapatid. So imagine kung wala kay tarong na trabaho and then makaipakan-unom nga 13 ka buok. So it is expected nga maglisod yun. Okay? So with kung anong with the reproductive health law before, if na pass pa siya earlier, maybe dili moabot og 13 ka buok na. And if dili kaabot og, let's say if isa lang yun ang anak nila, for example, then I think or it would it would decrease the level of poverty, and there is a chance nga mas maka-eskwela pa to or maka-eskwela ang uban niyang anak. Okay? Instead of doing the earning of a living. So ano siya? So those are example or evidence na nagsusupport or sumusuporta sa or nitong halimbawa na ito. Okay? So I hope klaro ra. And then, okay, let's proceed to the the second, pangalawang uri ng lohika ayon sa analysis. So, ito ay ang hinuhang pambatayan. So, dito ay isinasaad dito ay isinasaad muna ang mga batayan bago makapaghain ng konklusyon o pangkalahatang ideya. So, halimbawa, inuubo, may sipon, masakit ang katawan, masakit ang ulo, masakit ang lalamunan, walang panlasa o hirap huminga, masasabi or maaari natin masasabi na ang tao ay na-infect ng COVID-19 virus. So, nalatag natin ang mga symptoms bilang mga basahan or bilang mga basehan upang tayo ay makapagsabi na maaaring ang isang or ang taong yun ay apektado ng COVID-19. Okay? Another situation would be, paano natin masasabi na ang bansa ay isang maunlad na bansa? So, probably ang kalinisan ng bansa, and then ang kahirapan, hindi masyadong nakikita, and then the employment rate is high, and then the educational level as well as or the educational level of the citizens are high, nakakapagtapos ng pag-aaral, ganun. So those are our basis of saying or where we can say that ang bansa ay isang maunlad na bansa. Okay? So dito naglalatag tayo ng mga basayan bago tayo nakakabuo ng isang konklusyon. Alright. So yan yung pangalawang yan ang itungkol sa logical na pag-iisip. Ngayon ay tumungo tayo sa pangatlong yugto ng kaugnayang pag-iisip. So, una ay ang critical na, ito ay ang critical na pag-iisip. So, may tatlo itong hakbang, masusing pagtukoy sa kapaligiran. Pangalawa ay pagsusuri, pag-uuri at pagpuna. So, dito tutukuyin mo kung ang iyong malakas na argumento, kritisismo batay sa lohikal na paliwanag, ebidensya at pananaliksik. Pangalawa, ano ang iyong panindigan batay sa iyong karanasan o hinungka? Pangatlo ay ano ang kahinaan ng iyong kritisismo. Okay, so halimbawa na lang ang sitwasyon sa COVID-19 dito sa Cebu City. So maraming ito ay issue
ito ay malaking issue dito sa Cebu. Maraming tao sa social media na nagsasabi na ang Cebu City government ay hindi nagiging mabisa or hindi mabisa ang kanilang pag combat or pag-battle sa COVID-19. There are also others saying that the government is doing a job well done. But let's say, for example, you don't believe that the government is doing a good job. So what are the things, ano ang iyong mga argumento, ano ang iyong mga paliwanag, ebidensya at pananaliksik? Dapat ay dito, ipinapahayag natin ang mga iyon. Okay, ano ang iyong mga pandindigan batay sa iyong sarili, karanasan o mga hinimba? Okay, those are some example. Okay, yung yung pangatlong hakbang. Sorry, this is still the second. Okay, kung nasa debate naman tayo, ay sasagutin mo mo punto per punto kung critical na papel naman ang iyong sinusulat o kung yun ang kahinaan ng kabilang at iwasang maging personal ang criticism. So when we do critical thinking, dapat we are not biased. So we need to consider everything. Okay. When we do critical thinking as well, there we answer different questions. Like this one, like in example, kung ang paksa tungkol sa pagtaas ng matrikula, ano-ano ang mga dahilan o salik sa pagtaas ng matrikula? How? Paano? Sino-sino? Sino-sino ang mga apektado kapag tumataas ang matrikula? At ano-ano ang mga benepisyo at suliranin ng mga panukala? Iyon. And then sa pangatlong hakbang ay ang paglalatag ng alternatibo. So kailangan maglatag ka ng solusyon o alternatibo sa pinag-uusapang paksa. So let's say for example, this one problem or sa Filipino 3, this is a writing subject. So one of their performance tasks or PT is to write a project proposal. So I let them try to identify some problem that they experience in their barangay. So there was this one output nga the problem in the barangay is the trashes or ang mga basura na nagkalat sa Dalampasigan because the barangay is coastal barangay. So nasa beach nga to. And then, gila daw tan-awon, of course, because that's waste. Namoto nga, ang iyang solution is to have a coastal cleanup. Okay, but that is not really solving the problem. Okay, because it can solve the problem in a short-term manner. Sa sunod adlaw na for sure na nasa maglabog kay makarealize sila anan may manghinlo or maglimpyo diri. So what is the right or the long-term solution with that? So together with the coastal cleanup, maybe you can have seminars for awareness kung ano ba ang mga posibleng mangyayari kapag tayo ay nagtatapon ng mga basura sa ating kapaligiran, diba? Okay, so there are a lot of effects for that matter. Okay, so yun. All right. So at least if they are aware, it can be prevented. So there. Okay. And then, yung pang-apat na yugto ay tinatawag nating maugnayang pag-iisip. Okay, so ito ang pinakamataas ng taas sa pag-iisip. Pinabalanse natin dito ang iba't ibang pananaw at ideya mula sa maraming larangan, karanasan, pagninilay-nilay, kalawakan ng pag-iisip, reflektibong pag-iisip. So halimbawa, kung political ang issue, nakikita rin ang spiritual, personal, psychological, at cultural na dimensyon nito. Okay, other example or iba pang mga halimbawa ay ang refleksyon katulad ng iyong ginawa ng performance task. So, what I was expecting sa inyong reflection or sa inyong reflection, by the way, I have provided you feedback, one of you or each one of you sa inyong sa inyong sanaysay, especially katong nipas og sayo-sayo. Okay? So, what I would want to say sa inyong reflection is that, let's say for example, katong isang banyerang isda.
sorry, na katong walang maiiwan. So it's a story of students nga dili pa eskwelahan silang parents kay patabangon sa mga gawaing bahay. Okay. So, what I wanted to, or how do you do reflection? So, dapat you would like to see, or you would put yourself in the shoes of those kanang students nga kanang nasa documentary. Ako tong ituyo because I know some of you would relate, right? You'd be able to relate to their story because you are a student. And then how do you compare, or if you would compare your life from their life, what would you realize? So some did say that did realize that they are maswerte because they don't need to work for their family to earn a living, ganyan. So, there, that's how I do reflection. Ang kritika o paglalapat ng teorya sa pagsusuri ng teksto ay isa ring halimbawa at saka ang interpretasyon o paglalapat ng paliwanag and pati na rin ang pananaliksik na multidisciplinaryo o pananaliksik na interdisciplinaryo. So we have a lot of kanang disciplines that we can study or do research with. So sa science, mental science, science is kanang gituhan na siya. I mean, there are different branches of science. You have your biology, you have your earth science, you have your chemistry, physics, and all. So, yun ang tungkol sa maugnaing pag-iisip, ang apat na hakbang. Okay. Ngayon ay pag-uusapan natin kung paano ang isang paraan sa paglalahad ng impormasyon. Ang pag-uulat ng visual or PowerPoint. So, ano nga ba ang PowerPoint? So, I guess you're all familiar with PowerPoint. So, ito yung paraan natin paglalahad or ginagamit natin upang maglalahad or upang maglahad ng mga impormasyon. So, ano nga ba ang pwede nating ibahagi gamit ang PowerPoint? So, ano ang ating maaaring pagsasamahin upang tayo ay makalahad ng impormasyon. So, maaari nating pagsamahin ang mga teksto, disenyo, graph, chart, tunog o video na sumasaklaw sa kabuuan ng mga bahagi ng impormasyon o kaalamang nais natin ipahayag. Okay. So, bakit mahalagang matutuhan ang kasanayan or skill sa pagre-report gamit ang PowerPoint? Okay, because this is not just only going to be useful sa klase, but it is used as well sa mga kumpanya kung kayo ay magtatrabaho na. And then, especially sa mga office worker, for example, your boss will require you to present let's say, the sales for the day, ganyan. So, kayo ay gagamit ng PowerPoint. Okay. So, it is not just useful for student, but of course, in your professional career. Poon. Okay. So, ano ang gamit ng PPT? Paglalahad ng information. Okay. So, ito yung mga gabay sa paggawa ng report gamit ng PowerPoint. Isipin mo kung sino ang makikinig ng presentasyon. Halimbawa, kung mga bata ang tagapakinig ay kailangan ang PowerPoint ay makulay para makuha mo ang kanilang atensyon. Iakma ang report na naka-PowerPoint sa layuning nais mata mo ng presentasyon. Para saan ito? Kung ikaw ay halimbawa isang chef at ikaw ay magpepresentahan ng isang bagong recipe na gagamitin ninyo sa inyong menu. So, dapat ay, of course, the design is like a kitchen or pwede rin may mga picture or mga cartoon images ng mga pagkain or ng chef. So, ganyan. Magbigay ng pamagat na maikli ngunit nakakapukaw ng atensyon. So, dapat short run ito ang title. And then, iwasan ang punuin ng slide. Kaya nga naman, if ato ng punuin ni teksto, it can be very dili siya ingon nga attention seeking. So, one would like especially that most of us are not really, or do not write
do not like to read. So you just have to summarize. You don't have to put or copy paste everything what's let's say for example what's in your reference or libro. Okay, gawing maikli subalit tiyaking tatatak sa isipan ng tagapakinig at gumamit ng magandang uri ng font at tamang laki nito na mababasa ng hanggang 10 hanggang 15 metro ang layo. Okay, gumamit ng orihinal na larawan o kung wala ay ilagay ang sanggunian. So if you're going to use images and it's not yours, then you have to put the source. Kay, again, plagiarism issue. Okay, maaaring maglagay ng tunog o voice clip kung kinakailangan, gumawa ng pangwakas na slide bilang buo, o kaya'y laan bilang pasasalamat. Okay, ngayon tumungo naman tayo sa mga pananda para sa kohesyong grammatical. Okay, may tinatawag tayong anapora. So, ito yung mga panghalip na ginagamit sa pangusap o talata upang tukuyin ang naunang nabanggit na pangalan o aksa. Okay. So, isang halimbawa, ang unang lalaki ay lumabas dahil siya'y uuwi pa. Dito ang pangalan ay lalaki or noun. Okay. And then, sa hulihan ng pangusap ay makikita natin ang panghalip na siya'y na kung saan ito ay tumutukoy sa lalaki. So, ang pangusap na ito ay isang anapura. Okay. Kapag sinabi naman natin katapura, ang panghalip na unang ginagamit sa pangusap o talata bago banggitin ang pangalan o paksang tinutukoy. Halimbawa, dito tayo magsisimula ng ating pangarap sa bahay na pinaghirapan nating buuin. So, dito is the panghalip or pronoun in English. At ang dito ay tumutukoy sa bahay. Okay? Alright. So, again, pag nauna ang pangalan sa panghalip, iyan ay anapura. At kapag nauna ang panghalip kaysa sa pangalan or noun, iyan ay tinatawag natin katapura. Okay. Now, sunod ay ang pangatnig. Pangatnig is a conjunction in English. So, ito ay bahagi ng pananalita na nag-uugnay ng dalawang salita. So, for example, ang aso at pusa. So, tayo ay inuugnay natin ang aso, then the pusa. So, gumagamit tayo ng at. Pwede rin parirala or phrase, tapos sugnay or clause, o di kaya pangusap. So, halimbawa ng mga pangatnig ay at, subalit, kaya, o dahil sapagkat, ngunit, kung, pero, kapag, samantala, para. So, let's say for example, let's use dahil in a sentence. So, pinasa niya ang kanyang output o gawain ng maaga dahil ayaw niyang bawasan ang kanyang puntos. Okay, ganyan. So those are example. And we have to be reminded, especially when we're using pangatnig, we don't need to use comma unless we're using at or we're nagpapahayag tayo sa pangungusap ng mga lista or mga bagay. Let's say for example, mga prutas. So we need to use a comma if let's say ako ay bumili ng mangga, kama, pinya, mangga, kama, saging, kama, at mangustin, for example. Yun. Okay. So, yun ang mga pangatnig. Yung pang-apat ay ang mga panandang salita. Okay? Or mga marker. Okay? So, una yung pagkakasunod-sunod. So, una, ikalawa, ikatlo sa wakas. Pahambing or paghahambing. Katulad ng, parehas lang, tulad ng, tapos pagkakaiba, di tulad ng sa kabaligtaran. Pagdidiin o ulitin ko, nais kong linawin, daloy ng panahon ngayon, noong unang panahon, at pagwawakas sa makatuwid, sa wakas, pagtatapos. So yun ang maaari ninyong gamitin sa pag-uulat ng PowerPoint. Okay? Or pag-uulat gamit ang PowerPoint. Okay, so ito yung pagsasanay. Maaring this is pwede ninyong gawin sa inyong sarili or for self-study.
So maraming salamat sa pakikinig. Kung kayo ay may mga katanungan, i-comment lamang sa comment section. Okay.